Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy Sabbath. Blessed Holy Sabbath po. Kapatiran natin dyan sa nakasubaybay po sa Facebook Live. Ganun din ang ating mga nakakasama dito sa Zoom at sa aking mga regular na nakakasama sa Puerto Princesa Church. Happy Sabbath po sa ating lahat. At hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pangyayari po sa panahon natin ngayon. Alam natin na tayo ay nasa huling panahon na. We are in the last days and alam natin yung mga palatandaan ng nasa panahon ng last days. Yung wars, rumors of wars, mga famines, pestilences, and earthquakes, mga lindol na sa iba't ibang dako. At hindi po din lingid sa ating kalaman ang mga nangyari na kailan lamang sa Mindanao at higit ganun din naman yung doon sa Venezuela na mga malalakas na lindol na nangyari sa sanlibutan at ito ay nagpapatunay na tayo lamang ay nasa huling panahon. Ngunit sa kabila nito, ano ba ang preparasyon na ating ginagawa? Kaya nga po sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng tungkol po sa the sanctification process sapagkat ito ay napakahalaga na pag-aaralan bilang preparasyon natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero bago po ako magpatuloy, nais ko pong aniyahan kayo sa isang maiksing panalangin. Aming Ama nasa mga langit, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkaloob sa amin sa panibagong Sabat. At nawa sa araw na ito, Ama, ay maluhati ka namin sa aming pag-aaral. At higit sa lahat, madama namin ang iyong presensya at aming dinadalangin na naway bigyan kami ng maayos na signal sa aming pag-aaral at ganoon din naman bukas na kaisipan sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu. At linisin niyo po kami o Diyos sa oras na ito na maging karapat-dapat po kami tumanggap sa mga pagpapalang makalangit na ito. At ang lahat ay ang sinasamo, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-ang lamang sa aming Panginoon Kristo. Amen. So, ang koneksyon sa pagbabalik ng ating Panginoon ay kailangan natin ang preparasyon. At ang preparasyon na ito ay tulad ng ating pag-aaralan ngayon na sanctification process. Katulad ng ating mababasa, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So ang sanctification ay isang preparasyon para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na alam natin o ginagawa natin ang paghahanda na ito. Katulad sa ating mga basa sa kasunod, what is the Bible definition for sanctification? Ngayon alamin natin kung ano yung pagkakilanlan ng o ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sanctification. Ayon dito sa ating mababasa sa Luke chapter 1 verse 15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. So ito ay pagpapatunay na ang definition ng sanctification sa Bible ay ito yung mga tao na sila ay puspos ng banal na spirito. At sabi pa dito sa kasunod sa verse 16, and many of the children of Israel shall return to the Lord their God. So, ibig sabihin, kasama po sa pagiging proseso ng sanctification ay yung mga taong nasa ganitong kalagayan ay kanilang sinisikap na mapanumbalik yung bayan ng Diyos para sa pagkilala sa Diyos. At ngayon ating tingnan yung sinasabi pa sa Psalms 4 verse 3, but know that the Lord had set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. So yung mga tao na nasa prosesong ganito ay sila yung mga tao na kinikilala ng Panginoon at sila ay inihiwalay bilang sa Kanya, at ang napakagandang pangako niya dito ay Kanyang sinasagot o Kanyang pinapakinggan. Kinikilala ng Diyos ang kanilang pagtawag. Sabihin kung sila ay tatawag sa Diyos,
yun ay sinasagot ng ating Panginoon. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi dito sa The Sanctified Life, isang aklat po na ito sa page 77, paragraph 1. Sabi ito, the sanctification set forth in the sacred scriptures has to do with the entire being, spirit, soul, and body. Here is the true idea of entire consecration. So, ang sanctification ay hindi lang po spiritual, kaluluwa, kundi kasama po ang katawan. Itong buong being, itong tatlong aspeto na ito ay kailangan po sa pagtatalaga or sa proseso na kailangan gagawin. At mapapansin natin dito na yung spirit ay tumutukoy ito sa mind. Kaya sinasabi na let this mind be in you. So ibig sabihin, ang spirito natin ay dapat makiayon sa kaisipan ng ating Panginoon. Ngayon sabi ito, what is the sanctification of the soul? Mabasa po natin dito sa Christ Object Lesson 384 paragraph 1. The sanctification of the soul by the working of the Holy Spirit is the implanting of Christ's nature in humanity. So ito pala ang kung yung sinasabi na sanctification of the soul, the implanting of Christ's nature in the humanity. Kaya kung ang mga tao ay nasa proseso ng sanctification, unti-unting makikita sa kanila yung likas ng Panginoon nung siya ay nandito po sa sanlibutan. Ano naman, how do we sanctify our bodies? Katulad nung mabasa natin dito sa Confrontation 61 paragraph 4, the heart cannot possibly maintain consecration to God while the lustful appetite is indulged. A diseased body and disordered intellect because of continual indulgence in hurtful lust make sanctification of the body. Ano ang iniisip ng mga tao na sila nung mga nasa sanctified na? So ano ang kanilang mga kaisipan? Sabi dito sa Sanctified Life pa din sa page 7, paragraph 2, those who are really seeking to perfect Christian character will never indulge the thought that they are sinless. So yung mga tao na nasa proseso ng sanctification ay hindi sila nagmamalaki na sila ay walang kasalanan. Sabi to, their lives may be irreproachable, they may be living representative of truth which they have accepted, but the more they discipline their minds to dwell upon the character of Christ, and the nearer the approach of His divine image, the more clearly will they discern His spotless perfection, and the more deeply will they feel their own defects. So, ibig sabihin, habang sila po ay nagpapatuloy, mas lalo nilang nakikita ang kanilang mga sarili na mayroong depekto, makasalanan. Ngayon, minsan may mga tao na hindi nagpapahalaga sa spirit of prophecy, o parang tingin nila ay yun ay isang katha lang ng tao. Pero kung ating titingnan, kaya nga po sinama ko dito yung Bible verse na magpapatunay na kung ano ba ang naramdaman ng tao nung sila ay nasa proseso ng sanctification. Katulad ng record na mabasa natin sa Daniel chapter 6 verse 4, then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. So sa panahon na yan, yung mga president at mga princess ay walang nakitang anumang kamalian sa kalagayan o sa katauhan ni Daniel. At sila na mismo nagpapatunay na wala silang nakitang anumang kamalian. Pero pagdating kay Daniel, ano ba ang tingin niya sa kanyang sarili? At yun naman ay mabasa natin dito sa record sa chapter 9 ng verse 4 ng Daniel. Sabi dito, and I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him, and to them that keep His commandments. Sa verse 5, we have sinned and have committed iniquity
and have done wickedly and have rebelled even by departing from the precept from thy judgment. So, yung mga tao na sa paligid ni Daniel, walang nakitang anumang pagkakamali or kasalanan sa kanya. Pero si Daniel mismo sa kanyang sarili, pinapakita niya na siya ay makasalanan. O isabihin, hindi siya nagsasabi na siya ay malinis, siya ay walang kasalanan, kundi ibinibilang niya ang kanyang sarili na tulad ng isang makasalanan. At yun po yung isang karakteristik ng mga tao na nasa proseso ng sanctification na hindi sila nagmamalaki na sila po ay wala ng ay mga walang kasalanan. Ngayon, tingnan naman po natin dito yung kasalungat niya. What is the condition of those who think that are fully sanctified? Yung mga nag-iisip na sila ay banal na. Sabi dito sa Sanctified Life pa rin, page 8, when persons claim that they are sanctified, they give sufficient evidence that they are far from being holy. They fail to see their own weakness and destitution. They look upon themselves as reflecting the image of Christ because they have no true knowledge of Him. So nakakalungkot pala na pag tayo ay nag-aangkin na tayo ay banal na, tayo ay walang kasalanan, so ito'y nagpapakita na napakalayo tayo doon sa mga inaangkin natin. Sabi pa dito, the greater the distance between them and their Savior, the more righteous they appear in their own eyes. So, ibig sabihin, kung gaano kalayo tayo doon sa ating Panginoon, ganoon naman ang pagmamalaki pala natin, pagmamataas, na yung mga ganong karakteristik ay nagpapakita lang na ganon tayo kalayo sa Panginoon. So, yung mga tao na nagsasabi na sila ay banal, nagmamalaki na sila ay matuwid na, sila pala yung mas malayo doon sa kalagayan ng Panginoon o mas malayo yung distansya nila sa Panginoon. Pero yung mga tao nagsusumikap na lumapit sa Panginoon, sila yung mga tao na hindi nagsasabi sa kanilang mga sarili o hindi nagmamalaki sa kanilang kalagayan sa kanilang mga sarili. Sa ating pagpapatuloy, sabi dito, katulad nung mababasa natin sa record dito sa Lucas chapter 18 verse 11, yung sa Pharisee at saka sa publican. Sa verse 11, sabi niya, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. But sabi pa dito sa verse 12, I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. So, mapapansin natin na itong ganitong kalagayan ay may history sa Bible na yung mga tao na nagsasabi na sila ay matuwid, na ganito ang kanilang mga ginawa, pinagmamalaki nila ang kanilang mga ginagawa, ay sila pala yung mga tao na tinutukoy doon sa una nating binasa, na mga tao na malayo doon sa kalagayan ng kabanalan. So, makita natin na yung binasa natin doon sa isang aklat na Sanctified Life ay umaayon din naman doon sa binasa natin dito ngayon sa Bible na story ng Bible na nagpakita sa kalagayan ng Pharisee at ng publican. At sabi pa dito sa ano pa ang magiging kalagayan nila nung itong mga tao na nag-aangkin na sila ay banal. Sabi dito sa page 9 ng Sanctified Life, they are stubborn and perverse in urging their tenacious claims of holiness, giving many words but bearing no precious fruit as proof. So marami silang sinasabi pero sa bunga naman ay walang makikita sa kanila. These professedly sanctified persons are not only deluding their own souls by their pretensions, but are exerting an influence to lead astray many who are earnestly desire to conform to the will of God. So, itong mga tao pala na ito ay napakadelikado sapagkat iniisip ng mga nakakita sa kanila na ganun lang kadali, ganun lang babaw ang pagpapakabanal o pagiging close sa ating Panginoon dahil sa kanilang pakunwaring pagpapakita nito. Pero yung impluwensya pala nila ay nagdadala din ng kapahamakan sa iba.
Ngayon, at yun po yung mababasa natin na binasa natin kanina na yung publican at saka Pharisee, yung kanilang kalagayan ay nagpapakita ng dalawang sitwasyon, ng dalawang kalagayan na kung sino sa kanila ang tunay na nagsisikap para mapasok sa proseso ng kabanalan. Sa ating pagpapatuloy, sabi dito, what did Jesus say to those who exalt themselves and perform their deeds to be seen of others? So ano yung sinasabi ng Panginoon na doon sa mga tao na ginagawa nila ang mga bagay na ito para lang sila ay kilalanin or yung sa kanilang mga gawa. Sabi niya dito, our Savior even condemned self-righteousness. He taught his disciples that the highest type of religion is that which manifests itself in a quiet, unobtrusive manner. So yung kinikilala ng Panginoon, yung gumagawa ka na hindi dahil hindi na pinapakita mo, kundi ito'y nahahayag lang. Sabi ito, he cautioned them to perform their deeds of charity quietly, not for display. At ito po yung kasalukuyang kalakaran ngayon na pag gumagawa ng mabuti ay kailangan nilang ipapublish para doon sa mga tao na makikita na sila ay gumagawa ng mabuti. Sabi ito, not to be praised or honored of men, but for the glory of God. Kaya ang nangyari, sila yung kinikilala instead na ang Diyos ang kilalanin bilang provider or nagbibigay ng tulong doon sa tao. Sabi ito, expecting the reward thereafter. If they should perform good deeds to be lauded by men, no reward would be given them by their Father in heaven. So nakakatakot pala yung gumagawa ka ng mabuti pero ang papuri ng tao ay sa'yo. So ito ay walang magiging record sa langit na ikaw ay gumawa ng kabutihan. At iyon, kung ating titingnan na sinabi ng Panginoon na ang sino mang nagmamataas ay kanyang ibababa at ang sino mang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Sabi dito sa kasunod nating pag-aaral o babasahin, the man is to cooperate with him. Sabi niya, a man is to cooperate with him, putting forth persevering efforts in cultivation of right habits. He is to add grace to grace, and as he does works on the plan of addition, God works for him on the plan of multiplication. So, kailangan ang tao pala may gagawin, hindi po na hindi po natin ginagawa or hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi ang paggawa natin ng kabutihan, ito po ay bunga ng ating kaligtasan. So, mali po yung sinasabi na kaya tayo gumagawa para maligtas. Kundi ang ating paggawa ay bunga ito na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. Kaya nga sinasabi niya na our Savior is always ready to hear and answer the prayer of the contrite heart, and grace and peace are multiplied by His faithful ones. Gladly, He grants them the blessings they need in their struggle against the evils that beset them. So, nandito yung pangako ng Panginoon doon sa mga tao na kumikilala sa Kanya. At ngayon sabi dito, what else do we need to do in order to be sanctified? Ano pang kailangan natin gawin para mapabanal? Sabi dito, if men are willing to be molded, there will be brought about a sanctification of the whole being. The Spirit will take the things of God and stamp them on the soul. By His power, the way of life will be made so plain that none need err therein. So yung kailangan pa natin gawin ay yung buong tatalaga ng ating mga sarili, katulad ng record dito sa Jeremiah 18 verse 6 na binabanggit na we are the clay and ang Diyos ang ating tagahubog. Kaya yung ating pattern. Kaya dapat tayo magpasakop, magtalaga ng ating sarili at hayaan natin na tayo hubugin ng Panginoon ayon sa kanyang pagkahubog o sa nais niya na mahubog tayo. Sabi niya pa dito sa kasunod, is the work of sanctification a work of a specific time period? O mayroon bang yugto na hanggang saan ang pagiging pagpapakabanal natin? Sabi dito sa
Sanctified Life, page 10, true sanctification is a daily work, continuing as long as life shall last. So yung sanctification is araw-araw at nagpapatuloy ito hanggang sa ang buhay, sa magtapos ang buhay natin. So hindi po pala natatapos o humihinto ang proseso ng ating pagpapakabanal, kundi ito'y nagpapatuloy hanggang sa tayo ay buhay. Kaya yung mga tao na binawian sila ng buhay, doon po nagtatapos ang kanilang probisyon para i-develop or magiging mapabanal sila. Kaya dapat bago tayo dumating sa ganong kalagayan, dapat nagawa na natin ang proseso o yung sakop or pagtatalaga ng ating sarili para sa paraan ng pagpapabanal. At sabi pa dito, sanctification is not the work of a moment, an hour, a day, but of a lifetime. It is not gained by happy flight or feeling, but is the result of constantly dying to sin and constantly living for Christ. So hindi po ito isang iglap lang, isang oras, isang araw, kundi buong buhay natin ginagawa. At hindi rin ito tumutukoy sa dahil maganda ang mood mo ay kailangan mo mapakabanal, wala kang problema, kailangan mong gawin ito. Kundi sabi niya dito, it is the result of constantly dying to sin and constantly living for Christ. So patuloy na pamumuhay sa ating Panginoon. Sa kasunod, sabi dito, where does the work of sanctification begin? So saan ito magsisimula? At ayon dito sa mabasa natin sa Child Guidance 481 paragraph 3, the work of sanctification begins in the home. At doon po yan mahuhubog una mula pagkabata. Sabi nga sa record sa buhay ng Panginoon, kahit nung nasa sinapupunan pa lang sila, ang kanilang magulang ay nagbabasa na ng Biblia at yun ay nai-impart doon sa kanilang mga anak. At hanggang sa kanilang pagsilang, lumaki ang bata, kaya nandun yung gabay, nandun yung pagpapaalala, nandun yung pagpapahayag ng katotohanan para sila ay magabayan. Sila ay lalaki na dala-dala nila ang katotohanan na ito. At yung katotohanan na ito magdadala sa kanila ng kabanalan. Sabi dito, those who are Christians in the home will be Christians in the church and in the world. There are many who do not grow in grace because they feel of cultivating home religion. Iniisip natin na ang kabanalan ay doon lang natin makukuha sa pagsamba natin doon sa panahon na tayo ay naglilingkod, sumasamba sa Diyos, kundi doon po ang pinaka-application natin sa ating bahay, sa ating pagsamba, ay doon natin natutunan ang mga bagay o katotohanan na dapat nating ma-acquire, at sa ating pamamahay, doon po natin yun dapat may papakita or may sasabuhay. Sabi pa rito, how can it be proof that a person is being sanctified? So ano ang magiging katibayan na itong mga tao ay nasa kalagayan na ng kabanal o sila ay banal na? Katulad nung mabasa natin dito sa page 11 ng Sanctified Life, self-denial, self-sacrifice, benevolence, kindness, love, patience, fortitude, and Christian trust are the daily fruits born by those who are truly connected with God. So mayroong bunga, mayroong makikita sa kanila. Sabi to, their acts may not be published to the world, but they themselves are daily wrestling with evil and gaining precious victories over temptation and wrong. Solemn vows are renewed and kept through the strength gained by earnest prayer and constant watching thereunto. So, yung tao na nasa proseso ng kabanalan o pagpapakabanal, sila po ay may makikitang bunga at hindi po pakunwari, sapagkat ito po ay nakikita sa buhay nila mismo. Sabi niyan, and Christian trust are the daily fruits born by those who are truly connected with God. At katulad mga basa natin sa Matthew 7 sa verse 16 na by their fruits ye shall know them. Malalaman natin
sa bunga nila kung itong mga tao ito ay tunay nga na sila ay nasa proseso ng pagpapakabanal. Sa ating pagpapatuloy, sa bunga na nababasa natin ngayon, sabi dito, among the fruits of sanctification, which one is the most precious? Ayun yan sabi dito sa paragraph o page 14, paragraph 2. The most precious fruit of sanctification is the grace of meekness. So, biyaya pala yung meekness. When this grace presides the soul, the disposition is molded by its influence. There is a continual waiting upon God and a submission of the will to His. So, yun pala ang sikreto na kailangan matanggap natin itong biyaya ng meekness. Kaya nga, di ba sinabi ng Panginoon, come and learn of me, for I am meek and lowly in heart. So, yung meekness ay isang bunga na ikaw ay nasa proseso ng kabanalan at higit sa lahat, ito rin ay isang likas na dapat nating matanggap mula sa ating Panginoon. Ngayon, sabi dito, by which means do the Lord sanctify His people? So, anong paraan? Anong pwedeng makapagpapabanal sa tao? Katulad mabasa natin sa John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So ang katotohanan ang siyang magpapabanal sa tao. At ano pong mga katotohanan ang dapat natin malaman? Specifically, sinasabi po dito sa Psalms 119 verse 142, thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. So, ang katotohanan, unang-una specifically na magpapabanal sa tao ay ang kanyang kautusan. At paano mangyari na ang mga tagapagturo ngayon sasabihin nila na wag na tayong susunod sa utos o wag na nating sundin ang kautusan, na samantalang sinasabi dito na ang katotohanan ito ay siyang magdadala sa iyo ng kabanalan at siyang magdadala sa iyo ng katwiran. Kaya nga napakahalaga na sinusunod natin ang salita ng Panginoon at ang salita niya ay kasama po ang kautusan niya. So, kaya nga ito din ang magsasabi, yung katotohanan niya ang magsasabi or magiging ilaw natin katulad nung sinasabi or nababasa natin sa 109 ng Psalms verse 105 na sinasabi doon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung liwanag na yon ang magdadala sa atin na magiging malinaw sa atin at maliwanag ang dadaanan natin tungo doon sa daan na gusto ng Panginoon na dapat nating malakaran. Sa ating pagpapatuloy, why should we be constantly working on this aspect of our lives? Bakit natin kailangang patuloy na gawin ang bagay na ito sa buhay natin? Kasi sinasabi niya dito sa page 12 that ng sanctified life, the testing time will come to all, when the hopes of many who have for years thought themselves secure will be seen to be without foundation. Kasi delikado po na iniisip natin ngayon matibay na tayo, pero darating pala yung time na hindi matibay yung pundasyon natin. Sabi dito, when in new positions under varied circumstances, some who have seemed to be pillars in the house of God reveal only rotten timber beneath the paint and varnish. But nakakalungkot ito kasi sabi niya na ito'y tingin nating matitibay sila, pero sabi na sila pala ay nagiging maganda lang, na parang pinagtibay lang ng pintura at varnish. Yeah, but the humble in heart who have daily felt the importance of riveting their souls to the eternal rock will stand unmoved amidst the tempest of trial because they trusted not to themselves. Kaya napakahalaga na yung patuloy nating pagtatalaga sa ating sarili, na hindi tayo nagtitiwala
sa ating mga sariling kakayanan. At ngayon sabi dito, who is the only one who can bring about the process of sanctification in our lives? Sabi dito, day by day, God labors for man's sanctification. So, sino ang gagawa sa atin? Ang Diyos mismo ang gagawa sa atin para makamit natin ang kabanalan na ito. Katulad din ng mabasa natin sa 1 Thessalonians 5:23, that the very God of peace sanctify you wholly. So, siya yung kikilos, gagawa para tayo ay mapabanal. At yung gawain natin ay ang pagtanggap ng kanyang katotohanan at pagsunod sa kanyang utos. Ano pang sinasabi niya dito? How long is the process? Gaano ba katagal ang proseso na ito? At sabi niya dito, sanctification is the result of lifelong obedience. So ang sanctification is resulta ng mahabang pagsunod. So hindi po ito na bugso-bugso lang, kundi ang patuloy na pagsunod natin sa Panginoon at sa kanyang salita. Ngayon bilang huling panawagan, sabi niya dito sa Acts of the Apostles 565, true sanctification means perfect love, perfect obedience, perfect conformity to the will of God. We are to be sanctified to God through obedience to the truth. So mapapabanal tayo sa pamagitan lamang ng pagsunod doon sa kanyang katotohanan. At binasa natin kanina, ano ang katotohanan? Specifically, sinabi niya, thy law is truth. At sabi dito, our conscience must be purged from dead works to serve the living God. We are not yet perfect, but it is our privilege to cut away from the entanglements of self and sin and advance to perfection. So, ngayon, hindi pa tayo umabot sa pagiging perfecto, pero ang sabi niya dito, ang ating pribilehiyo ay kailangan nating makaalis or maputol doon sa mga sa pagkaalipin ng kasalanan o sa pagkaalipin ng ating pagiging makasarili at magiging susunod tayo doon sa o magpapatuloy tayo doon hanggang sa magiging ganap. Sabi niya dito, great possibilities, high and holy attainments are placed within the reach of all. So sabi nga dito, mataas na posibilidad, dakilang possibility, great possibilities, mataas at banal na pwede nating makamit, pwede nating matanggap, ay inilalagay, sabi na dito, na kaya nating abutin o kayang abutin ng lahat. Ibig sabihin, ang kabanalan po, kung paano sinabi niya sa Matthew 5:48 na mangagpakabanal kayo sapagkat ang Ama niyo sa langit ay banal. Ibig sabihin, hindi siya manawagan sa atin ng kabanalan kung hindi po ito maabot. Kaya nga sinasabi niya dito na the great possibilities, high and holy attainments are placed within the reach of all. Kayang-kayang gawin po ng lahat o kayang-kayang abutin ng lahat. At wala pong sino man ang makagsabi na walang taong perpekto o hindi kayang gawin. Kung sa kakayahan po natin, hindi po talaga natin kaya. Pero pagdating po sa Panginoon, all things are possible. At mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral na ito, sinabi dito na sanctification process is a lifelong obedience, continuing as long as life shall last. So napakahalaga na ang ating pagsisikap ngayon na mapabanal ay magpapatuloy at ito ay kailangan nating isabuhay ang kanyang salita. At ang salita niya ay katotohanan at ito yung magpapabanal sa atin. At ang katotohanan ay ang kautusan niya na siyang magiging gabay, siyang magiging ilawan sa atin habang tayo po ay nasa sanlibutan ito. At sabi niya dito na bilang panghuling pagpapaalala sa atin na kung paanong hinangad ng Panginoon
na ang lahat ng kanyang tinawag, lahat ng kanyang pinili ay magpasakop sa ganitong proseso, sapagkat ito po yung nais niya, na sila ay maging hiwalay sa sanlibutan at kailanman sila ay hindi gumagawa ng mga makasinlibutan ding mga bagay. At sabi niya dito na dapat o nawa ang ating buong espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay maipreserve natin na walang anumang dungis o kasalanan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Nawa po ang lahat ng ang bagay na ito ay makamit po ng bawat isa sa atin habang tayo po ay nag-aantay sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon at muli po, happy Sabbath sa ating lahat at magandang tanghali po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.